What up, everyone? It's your boy TRES, and today we will be reviewing Flip Top Isabuhay 2024 finals between GL and Vitrum. As you all know, guys, napanood natin ito live, and some of you even said, nakitang-kita nga ako sa video. Lalo na, syempre, salamat ni M-Side at saka ni Tipsy D. Now, during live, ang decision ko dito, along with M-Side and Harlem, is first round at saka third round kay GL. Second round kay Vitrum. Now, tignan natin kung magbabago yung pananaw natin, no, after watching it as a video na. But before we get to that, I just want to give a huge shout out, of course, to all of you, Sean Justin, my brother, Nevertheless, John Marvin Santos, Timothy Hermano, M-Zite, the entire Motus Battle League, V for Vendetta. Thank you so much for pagtatanggol mo sa akin sa comment section against people that are, Nel Kalimag, Aniban Marlon, Camille Delphin, Justin Hollis Corpus, Ronald Vasquez, Fernando Odang, my brother, Old Coffee Shop, and of course, Seraflex. Thank you, Old Coffee Shop. You always, keep me posted sa mga bagay na nangyayari. Now, let's go and review this battle. Panalo sa Cointos, si GL! Pinili ang mauna si Vitrum! Isabuhay 2024! Para sa inyo! Magingay! Para kay Vitrum! Pati yung pandamay kilili dyan, iniintro pa ng puta! E di puntahan mo sa saya at magsama kayo sa luha! At para sa saya, dito gawin mo! Bukas, higa, sara! Ay, hindi. Bukas, Lil Jon, ikaw, tsupa! Isabuhay Finals! Ako lang ang champion na tatagos! Sabi mo sa Twitter ako yung final boss? Pues dito ako magtatapos! Kasi hindi ako final boss! Kupal ako, boss! Kasi may Bisaya na naman, oh no! Di na bagay, sir! Kasi Englishero, nerd writer, oh, what the hell! Tapos di ka Bisaya sa battle, takot sa language barrier! Hindi mo nilalep yung bayan mo! Paano ka naging rapper? At madalas mong tirahin bayan ang kalaban mo sa duelo. Ikaw nga, Bisaya, pero mukhang konyo sa Cubao Expo. Rapper na walang postura, masyado kang nerdo. Wala ka ng kultura, puro ka konsepto. Puro concept, puro drawing, tangin na corny na Brad. Tangin ang pinausa yan, autism rap. Ako, kahit maging otni, sagad, talagang cultured, solid bata. Mula sa lugar ng mga drugs. Back all the cops! Tangin na mo! This is Etiba! She got a smile that it seems to me reminds me of childhood memories where everything was a crash as the bright blue sky. Hindi lang sulat utak, bataksaan galawang kasaysayan. Ako makatang hinubog ng kwento ng bayan. Makatang hinubog ng kwento ng bayan. Makatang hinubog ng kwento ng bayan. Cavite Repen kumakte! Kultural na tanghalan! Ikaw Bisaya ka, puta, magbudots ka naman! Budots! 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 Nahulog, lug. Sa ganang estilo, di mo ko masasabayan, partner. Walang kwenta ang hip-hop kung lagi kang rapper. At kung creative ka na writer, iba ang kaya ko, brother. Kaya kong gumawa ng bagong division, Flip-Top Dance Battle! Tanginan to, Isabuhay finalist, binadibag sa dance? Paano ko tuturing na God? Wala ka namang swag. O diba, sumabay ka sa galaw na, bumalahaw talaga. Kung ayaw mo paulanan kita ng bala para lang sumayaw ka. At tangina, waray ka. Pag mag-rap ka, dapat bay na bay ka. Hindi porke idol mo yung weirdo nga pricing, sasabay ka. Sa opinion ng ibang matalino ay natatagay ka habang kultura ng pagkatao mo namamatay na. Kami ang Etiba, so what you gonna do? Kami ang bayang pinatatag sa pinabagsak ng mga shabu.
Ikaw wala kang kultura sa bayan mo, tangina mo! Itong Tagalete, pinakitaan ng mga tunay na palo! Kaya ano? Tangina mo! Akin ang entablado na to! Wala kang lugar sa ganito! Tulala, ah! Asa na ba to? Tangina, I rep my city! Kita sa stilong pinangalaban! Ikaw Bisayang can spit this language! Pinanggalaban! Ikaw Bisayang pasikat sa pantasyang gustong maranasan! Puro konsepto, puro kakwento, di natural yung galawan! Kaya salamat sa pagpanatili sa Visayas bilang kapintasan! This is my culture, my accent, Akala ni GL siya na eh. Akala niya tapos na si Vitrum kami din eh. Akala tapos na si Vitrum eh. na habitat. Ikaw Bisayang can speak this language. What the fuck is that? Kapitan yung putra guess in your face. Talaga namang grabe, Brad. At kahit estilo mo, kabita yan. Balakid ka, pikat! Pares kaming balakid. Ako sa sumuporta. Ikaw tangina, kinuha pati yung bodging na forma. Ikaw yung balakid na katatapos lang magkatoga. Ako naman yung balakid na batak na sa drawing. Diba? Cavite! Youngstown version, pre. Taga-Cavite nga yun. Ikaw nire-reference mo sa laban, hindi ka naman taga doon. Kung tamot ka ng ibang MC, tangina ka, fuck out of here. Makabagong style, ngayon sa finals ay mag-a-appear. Kaya yung epok ng Visayas, Lil Jon na revive, wasak na yung career. Pati yung bagong balakid ngayon, patay sa Bitrom of the Year. Tayo raw balakid na class, di yan dapat planuhin. Kasi Cavite sa balakid na class, ako lang may karapatang akuin. Pero di ako siya class, kahit plano kitang gagawin, kasi mga tao mag-a-class. Pagkatapos kitang tapusin! Tayo na tatapusin! Itong piling allen may screw! Yupi! 2014 kamatayan ng bonjing, gano'n na lang uli! Kaya sa Bisayang dumayo, tangin na mo! Uwi! Kas. Oh! Nandito na si Gino! Si Gino Lopez to ngayon. Nandito rin si Kiko, si Francis Masyon. Nandito rin si Arik, yun yung apelyido. Magbabagsakan dito. Mauuna si Gino, game! Di ko alam ba't kasama ka na dito. Seryoso, ito ba yung kampyong walang puso? Nung pinuri siya ni Looney, siya na in love sa feedback. Biglang nagsikap. Sa break it down ni Loons, doon siya na build up. Sinabihan ka lang na may villain vibe. Yung persona in-admit, dinibdib at sinapuso, kaya lumakas siyang vit. Kaya, anong heartless? Galing kay Loons yung konting spark. And on this part, artificial na yung puso, Tony Stark. Kaya yung V ay validation. Sa reaction videos na buhayan. Yung notes ay vital. Pero kahit ilan pa mag-review, yan ay bagsak sa finals. Sila Jonas, Batas, Zaki, sa kanya ng mistulang pastor, may kilig na factor. Tony Stark nga, kasi nasa puso mo, mga reactor. Kaya nag-shift sa segunda at yung V, naging villain. Naging kupal at bastos, pinaka-evil daw na seed. Basta negatibo na imahe, kanyang ihahatid. Kaya parang vintage photography, kung di nababatid, para ma-develop image na, kailangan pa ng negatives. Another Joker, feeling villain. Fuck, I'm over those. Ang palaban, hindi isi-skip ang mas pinanghang na Lucky Me Pancit Canton Extra Hot Chili sa Rapides. Siya raw si Heath Ledger. Ako yung overdose. Ikaw yung salba. Sa salbahe, yung imagery banban. Kaya anong Joker? Baka Two-Face, duality of man. Kaya ako Bane. Ako Bane ng yung existence. Pati na nga yung shotgun. At kung di nyo gets yung reference, bahala na si Batman. Kasi lumusot ka na sa slack. Ito ang funeral. Kasi may bilang lang yung V kung Roman numerals.
Babagsak yung imperyo, this the last stages. Pagka-fall ng Roman Empire, sunod na Dark Ages. Kaya kung kupal lang bala Romano, ang napiling only mode, yan ay mostly flawed. Mag-e-end yung Roman reign sa pagtapat kay Cody Rhodes. Pero hindi. Nakita niyo guys, ako lang yung nag-react dun sa linya na yun. I'll explain to you guys later. Pero pakinggan nyo ulit. Panoorin natin ulit. Ako lang magre-react, nakakaya. End yung Roman reign sa pagtapat kay Cody Rhodes. Pero hindi. May tamad daw sa 1 minute. Oy, ibang klaseng yabangan. Nagkatamod sa 1 minute, so madali kang labasan. Ito'y reality check, tangina. At dito tatalbog. Nagkatamod ka lang sa underground nung kinantot mo si Paldogs. Puta, nakasabo ka ba? Tong underdog palong-palo nung dinog style si Paldogs. Tong underdog palong-palo nung dinog style si Paldogs, diba? Tang twister, pambihira. Saka inulit ko twice kasi twice mo daw tinira. Gets so na-atake na. Kasi ba, rap lang to. At di baling marinig ng libo-libo na Pilipino na nakikinig sa mga motibo mo. Na pati inosente natitira dun sa ginanahan. Lahat ng sinoutouts ko kanina, lahat ng yun ay tinamaan. Oo, shock value. Doon ka lang nag-cater, nakasentro ka sa shock parang LA Lakers. At yun yung magic. Kahit stupid boss, kung sa akin train of thought, sa kanya intrusive thoughts. Diba? Si Andrew A. Si Lil Jon, pati patay ayuhukayin na ni Does Not Feel Shame. Biggest improvement niyang hinain, mandamay lang ng big names, diba? In case walang reaction, sa patay may sure chance. Reverse St. Peter, yung patay yung ginawang insurance. At yan ang main craft, kaya swak kanyang galawan dahil sa kaka-name drop, umangat kanyang pangalan. Kaya kung mag-i-stick sa style mo, ikay kakagat sa pain. Pero kung magbabago ka naman, sa crowd ay aalatin. Pero kahit anong advice ko, ending ay wala rin. Atheist ka, ba't ka maniniwala sa akin? Alright, so let's go to their first round. So, ito yung mga angulo na ginamit ni Vitrom sa kanyang first round. Lil Jon Visaya represent drugs, character assassination, style breakdown, Visaya versus Cavite, Balaki the class. And these are the lines naman na nagustuhan ko sa first round ni Vitrom. Naisulat ko rin yung sa phone ko during the live. Yan, ito yung mga nagustuhan ko. So, these are the top 3. Some of you guys might have more. Some of you guys might have less. Para sa akin, ito yung mga pinaka-tumatak. Number 1, sabi niya, Isa Buhay Finals, ako lang yung champion na tatagos. Sabi mo sa Isa Buhay Finals, ako lang yung champion na tatagos. Sabi mo sa Twitter, ako yung final boss. Pues, dito ka magtatapos kasi hindi ako final boss. Kupal ako, boss. So, this is a good priming and an instant gratification kasi as early as the first few lines, na-deliver na agad niya yung gustong marinig ng mga tao and nabigyan buhay niya agad yung expectation ng mga tao for him. Ito yung mga line na kapag single out mo, parang not as strong, but when you look at its impact as a whole sa material, very significant siya. Kasi narinig mo yung gusto mong marinig from him. Like, it's, binibigyan nitong line na to ng buhay lahat ng linya that associates with branding na meron siya, which is yung pagiging kupal. So, buhay ka agad. Number 2, sabi niya, parehas kaming balakid, ako kasi sumuporta. Ikaw kinuha pati yung bonjing na forma. Ikaw yung balakid na katatapos lang magtoga. Ako naman yung balakid na batak na sa drawing. So, in-explain naman niya, Youngstown bars daw yan. Which I believe, nag-Youngstown bars din si, di ba, JL in his previous battle. Di ko alam kung kay JD ba yun, but correct me, baka mali ako. Pero yun, so, himayin natin siya sa kanya. Parehas kaming balakid, ako kasi sumuporta. Ikaw, kinuha pati yung bonjing na forma. Meaning, parehas daw silang na-inspire at natuto kay Balakid. Pinagkaiba lang kay Vit daw kasi sinuportahan niya si Balakid.
Si GL naman daw is kinopya niya si Balakid. So, yun yung pinagkaiba nila. Ikaw yung Balakid na katatapos lang magtoga, ako naman yung Balakid na batak na sa drawing. Meaning si GL daw yung Balakid na immature at rookie version pa ni Balakid. Okay? Siya daw yung mature at veteran na Balakid, yung halimaw na ano version ni Balakid. Maganda yung element of comedy na ginamit niya dito, yung fake out method. Tapos ang tantra nung punchline ng dark humor. Very trivial, kaya patok to sa mga tao. And the third line na gusto ko sa kanya, kung tamad ka ng ibang MC, tayo fuck out of here, makabagong style mark ngayon sa finals ay mag-a-appear. Kaya yung ipok ng Visaya, Lil Jon na revive, wasak na yung career, pati yung bagong Balakid ngayon patay sa Vitrum of the Year. So, himayin natin, sabi kung tamad ka na ibang MC, tayo fuck out of here. So, wala daw sariling identity si GL kasi nga, he is accused to be a Balakid copycat. 'Di ba sinabi rin naman niya ni EJ Power, 'di ba? Sabi niya, kung aktibo ba si Balakid, susuportahan niyo to. So, yun. Tapos second line sa niya, ang makabagong style mark ngayon sa finals mag-a-appear. Ito yung battle plan ni Vitrum, nilalatag niya na. Pero improved version daw ng traditional na style marking yung gagawin niya. Kaya bakit niya ginawa yun? Ba't niya nilatag yun? Para mas mabilis maintindihan ng mga tao at mga judges yung magiging strategy o yung sequences ng mga bagay na gagawin niya throughout the battle. So maganda yung ginagawa dito ni Vitrum kung paano niya nilalatag at kinukondisyon yung expectation ng mga tao para sa kanya. Tapos niya, kaya yung ipok ng Visaya, Lil Jon na revive, wasak na yung career. Pati yung bagong Balakid ngayon patay sa Vitrum of the Year. So, hindi ako sure kung sino yung ipok ng Visaya. Si Marshall B ba yun? Please put in the comment section. Parang si Marshall B yata ang ipok ng Visaya. Tapos Lil Jon, syempre diba si Slack One kasi nga daw manyak sa minor. Diba si Slack One. Tapos niya, pati yung Balakid ngayon patay sa Vitrum of the Year. So, yun nga, yung mga nakalaban daw ni Vitrum is lahat mga wannabe of someone who is great. Nagigets nyo si Marshall, wannabe na Apoc, si Lil Jon, wannabe si Slack One rather, si Slack One, wannabe na Lil Jon, tapos si GL wannabe na Balakid. Ang galing paano nag-circle back si Vitrum sa first point niya, which is identity. So he claims that kung sila sumusunod sa meta or panggagaya, siya hindi man sobrang lyrical, wala man sa meta, yet his authenticity is what makes him formidable. Kasi para paghandaan mo siya, it has to be custom for him. Kasi dahil wala siyang katulad. Yun yung sinasabi dito ni Vitrum, na he is hitting his peak. This is the strongest version ng Vitrum. Okay, so ang ganda ng start ng round ni Vitrum dito. Off the bat, he dictates the energy, set up the move that the fight, in terms of engagement, he is really holding the center, no? Strong footing, kumbaga sa combat sports. Na ma-maximize ni Vit yung personality niya sa stage, kaya walang awkward moment with him. He can easily connect with the people and turn them to his side. He has no problem being funny, man, kasi mga MC na, I cannot act a certain way. Kasi, alam mo yun, dapat maangas lang ako or mababawasan yung pagkaangas ko. Si Vitrum, he has no problem with that na making fun or talagang yung character niya is flexible talaga. Meron lang dito na nang hinayang din ako, honestly, that it could have been his round. Actually, sasabihin ng mga tao, dahil sa slip up ng first round, kaya nakuha ni Jalen. Well, honestly, merong isang moment doon na naging deciding factor kung bakit siya napunta kay GL nung sa live. Pag-usapan natin yung mamaya. Punta muna tayo pala kay GL. Okay, so ito naman yung mga yung mga angulo ni GL sa first round niya, bagsakan yung concept niya, Looney, reactors, Batman, style breakdown, character assassinations. These are the lines na nagustuhan ko kay GL. Number 1, sabi niya, kaya ako Bane ng yung existence, pati na
pati na nga yung shotgun. At kung di nyo gets yung reference, bahala na si Batman. So, Bane, Bane of my existence. Bibigyan ko lang kayo idiom yan, meaning, hadlang or source of disappointment. Pag sinabi, this is the bane of my existence. Ibig sabihin, yan yung naging hadlang ng kanyang journey sa buhay. So, yung sinasabi dito ni JL na siya nga daw magiging hadlang sa goal or pangarap ni Vitrum na maging isa buhay champion. Sabi niya, kaya ako Bane ng yung existence, pati na nga yung shotgun. Bane, which is yung kalaban ni Batman na known to, kasi Bane known to not only defeated Batman in a hand-to-hand combat, but broke Batman's back. Diba? Yan yun. Siya yung bumali ng likod ni Batman. Bane din na hadlang, na yun yung second meaning ng Bane. Bane na hadlang. Diba? Bane of my existence. At saka, third na meaning ng salitang Bane is Kurt Cobain kasi sabi niya, pati na nga yung shotgun. Si Kurt Cobain, siya yung lead ng Nirvana na banda. Meron din siyang substance abuse. Okay, so anong kinalaman niyan? Kasi sinimulan niya to na Joker, tapos Heath Ledger, ako yung overdose. Tapos sinircle back dito ni GL, kinonect niya yon kay Kurt Cobain, na Bane na kalaban ni Batman at saka Kurt Cobain. Si Kurt Cobain po, again, lead siya ng Nirvana, meron din siyang substance abuse, kagaya ni Heath Ledger. So, kinonect niya yung reference nung yung first at saka ender nung linya na yun. Pati nga yung shotgun, unfortunately kasi, si Kurt Cobain died due to, suicide. So, baril siya. He shot himself sa mouth using a shotgun. Sabi niya kanina, di ba, yung Joker, Heath Ledger, si Vit, siya daw yung overdose. Kasi si Heath Ledger naman, namatay naman siya, accidental overdose. So, yun yung pagkakakonect-connect ng linya na yun. Na kahit ano pa yung meaning ng pain na yun, si GL palagi yung, coming on top. Nagigets nyo? Siya yung Batman, tapos sabi niya dito. At kung di nyo gets yung reference, bahala na si Batman. Meaning, si Batman na si Batman bahala na, kumbaga, i-search mo si Batman, di ba? Bahala na si Batman. Meaning, i-search mo si Batman, makukuha mo yung references. Kasi kung di ka familiar, lahat yung mga binanggit niya, kalaban ni Batman yon. And second meaning nun is yung expression na bahala na si Batman, di ba? Yung wala ka talagang plano, lakas lang ng loob, bahala na, kamot me. What makes this very interesting is that sinimulan niya yung line with idiomatic expression, di ba? And then ended the line the same way. Yet both thoughts and entendre of each relates with each line. Yung Bane of existence, tas bahala na si Batman, Heath Ledger, tapos Bane. Kumbaga, in-encapsulate ni GL lahat ng meaning at entendre na po pwede sa bawat linya na yon at i-connect niya. Tatlo, lahat yon connected in all areas at angulo. So, ang galing. I-Joker, Two-Face yung pinanggalingan yung linya na yan. Second line na nagustuhan ko, sabi niya, kaya kung kupal lang mala Romano ang napiling only mode, yan ay mostly flawed. Mag-end yung Roman Reigns pagtapat kay Cody Rhodes. Kaya kung kupal lang mala Romano ang napiling only mode, dito inaatake ng GL yung character ni Vit. Na kanina, ang claim ni Vit is his authenticity. Sabi naman ni GL, no, si Romano yung pinaggayahan mo ng style mo. Yun lang yung kayang panindigan ni Vit. Nagigets mo? Yung nagiging kupal, but he lacks the skill on the other aspects of battle rap. Sabi niya, kaya kung kupal lang mala Romano ang napiling only mode. First meaning is that pinaggayahan ng style mo sa Romano, and secondly, kaya yun yung only mode na napili mo kasi yun lang yung kaya mong panindigan. Hindi mo kayang gumaya ng ibang technical na rapper kasi nga you lack the technicality or other aspects of battle rap. Yan ay mostly flawed, meaning yung style na meron si Vit at Romano is mahina, marami daw ways para basagin. Mag-end yung Roman Reigns pagtapat kay Cody Rhodes. So this line is in connection with the first line about fall of Roman Empire to Dark Ages. Yan yung pinanggalingan na linya yan. So this is a WWE reference at nakita nyo nga, pinost ko pa kanina. Ako lang yung nag-react because I'm a big fan of WWE since I was young.
So si Roman Reigns is a wrestler sa mga hindi nakakaalam. Usually referred siya as The Rock's cousins. Ananawi yung kanilang tribe. So in the modern era of professional wrestling, he is considered to be the GOAT and the face of wrestling. And interestingly enough, heel si Roman Reigns, meaning kalaban siya. So alam niyo na yung connection nito with Vit. Okay? Champion siya from 2022 to 2024. So sa wrestling timetable, sobrang tagal po noon, no? And ang nag-dethrone kay Roman Reigns is si Cody Rhodes, which is currently the face of WWE. And pag sinabi namang face sa sports entertainment po, yan yung bida. Dalawa lang yan, heel at saka face. Heel is bida, heel is kalaban, face is bida. What I like so much about this line is yung narrative ng laban ni Roman Reigns at Cody Rhodes. Kasing laban nila, it's about finishing his story ni Cody Rhodes na maging first champion sa family niya. Ang dad kasi ni Cody Rhodes is si Dusty Rhodes. Most of guys don't know Dusty Rhodes. Old school na ho yun, no? So, sinasabi dito ni GL, just like Cody Rhodes, he will finish his story and became the champion. So, pati yung underlying na kwento, nakita nyo kung gaano ka-technical magsulat si GL, pati yung underlying kwento ng reference na i-connect niya dun sa narrative na binebenta niya doon sa material na meron siyang at pinipresent niya dun sa punto. Ang galing, di ba? So, third line na nagustuhan ko, sabi niya, kaya kung mag-i-stick sa style mo, ikay kakagat sa pain. Pero kung magbabago ka naman sa crowd ay aalatin. Pero kahit anong advice ko, ending ay wala rin, atheist ka, ba't ka maniniwala sa akin? So, kung mag-stick ka sa style mo, ikay kakagat sa pain. Meaning, na anticipated na daw ni GL lahat ng pwedeng gawin at atakin ni Vitrum if he sticks to his style. Pero kung magbabago ka naman, sa crowd ay alatin. Yet, if he comes up with something different na approach sa battle nila, hindi siya makakapag-deliver sa expectation ng mga tao. Like nangyari kay Husky laban kay Invictus, diba? Expectation ng mga tao, mag-deliver siya bilang Joker, diba? Sabi niya, unang komedyante magkakampiyon, tapos nung championship, iba yung atake niya. So, nagulat yung mga tao. Hindi nakasabay. So, in here, ina-explain niya yung dilemma ni Vit sa battle nila. So, kino-corner niya si Vit, planting doubt kay Vit na huli ko na yung galaw mo. Pero kahit anong advice ko, ending ay wala rin. Atheist ka, ba't ka maniniwala sa akin? So, dito, si GL, GL claims he is, not only that he claims that he's better than Vit, but in battle rap, he is a god, kumbaga current god. Kasi atheist ka. Ano bang hindi pinapaniwala ng atheist, di ba? Ang God, ang existence ng God. So atheist ka, ba't ka maniniwala sa akin? So double meaning yun na, bakit ka maniniwala sa mga advices ko dahil mahina ka naman, hindi ka naman technical. Secondly is atheist ka. Hindi ka naniniwala sa Diyos, ba't ka maniniwala sa isang current God? Ganun daw yung level ng difference line in terms of their peak right now. So, okay. Elegante and seamless yung transition ng storytelling, GL. Every line connects perfectly well sa following line. Both the story and the thought, pati ang entendre, lahat sila talagang magkakakonekta. So, kanino tong first round? Para sa akin, I'm still gonna go with GL. Mas impactful and entertaining yung round ni Vit. Mas malinis and well-constructed naman and creative, pati artistic yung kay GL. I would say na lamang ng konti sa round na to si GL in terms of creative angles and creative lines. Pero, to tell you talaga, yung mga moments of the round nakuha ni Vit, ito nga yung sinasabi ko kanina, na ang nilamang for me ni GL or nakulangan kay Vitrum is that hindi yung stutter eh. Though I know it's an impact, pero hindi naman kasi ganun naka-apekto dun sa overall presentation ni di ba, ni Vitrum, hindi naman bumaba yung energy or whatnot. So hindi ko masyadong tinignan yung stutter na yun. Sa akin, really was yung missed opportunity is yung pag-akyat ni Tulala. Kasi that would have dictate talaga and control yung overall na environment at saka yung pressure kay
kay GL. Dahil first round pa lang, sino bang, first round pa lang, props kagad, pasabog kagad. Ang naging problema lang nun, kahit nung pinanood ko na sa video, even more so sa live, is that may moment na naghintayan sila. Yung miscommunication between Vitrum at saka kay Tulala. Nga, di ba? Bumitaw siya, fuck all the cops, this is Etibak. I was really expecting akit na si Tulala, tapos yun na, naghintayan sila. Siguro, hinintay ni Tulala yung cue na kakanta si Vitrum ng Sweet Child. Si Vitrum naman, hinantay niya na umakyat muna si Tulala bago niya kantahin yung Sweet Child. So, merong moment na nagkapaan sila, naghintayan sila, and that to me, yun lang yung difference netong nung battle na itong round na to, na kung naging seamless yun, tuloy-tuloy yun, I would say na Vitrum yung first round dahil nakita niyo na hindi masyado nag-react yung mga tao, 'di ba? Nung umakit na sa Tulala tapos kumanta na si Vitrum kasi nagkaroon nga ng awkward pause galing sa ganong kataas na energy at talagang dominating na presensya ni Vitrum paano niya sinimulan yung round niya. Nagkaroon ng awkward pause na okay, anong nangyayari? Anong nangyayari? Ganon, masyadong ito mi lang ha, nagkaroon lang ng kumbaga a moment of uncertainty yung mga tao, anong nangyayari. And yun lang for me yung inilamang ni GL dito sa first round na nagmukhang well-constructed yung round niya at saka mas malinis dahil doon. So, first round, pa rin ako GL. Pakinggan natin yung second round nila. Ay, ang bahat pang reference! Wala tang bahat hapot ang papida! Tanga ako si Robin Padilla! Diba? O diba, ribat pa lang, patay na to! Pucha, gabi ko to bye! Kasi nga, Robin Padilla to! I am wonderful tonight! Tonight is the evening! I'm doing the killing! Ina mo? Pero ito konsepto ko, intro to Gilbert. Tangina mo, introvert! Na weirdong nerd sa kwarto, panay tambay. Walang sinag ng araw, panay signal ng wifi. Puro utak kalaliman sa buhay, di nasanay. Lumalabas nga sa kahon, pero di lumalabas ng bahay. Hoy, Ellen Campo! Bilang nanay, yung trip puti, pangit! Imbis na abnormal lang, naging retarded. Di pinapalabas, parang nais, stranded. Kaya di siya well-rounded kasi well-grounded. Puro palalim, puro dimension, ganyan mga play niyan. Pili makabago sa mga kwento, sa mga impento, maselan. Tangina neto, napakawak mo, mukhang gago kahit kailan. Tangina mo nerdo, takong kwarto, isa ka moderno na caveman. Sabi niya kay EJ, back the presence, tumbasan yung sulat ko. Palibasa lagi lang sa kwarto, walang kausap to. Kaya ako ganito, natural pagkakupal ko. Huwag kang pura sulat, tumbasan mo yung burat ko. Ako legit sa liga, dito mabida, yun lang tambad. Roshit motherfucker, this ain't no cinema, tunay lang sagad. Ikaw puro technical, hindi ka natural. Kumbaga, bumabelo ka pa Brad. Ako, ikaw naniligo ka muna. Ako kantutan agad. Diba? Di na kailangan ng concept pag sa aangasan eksperto. Ikaw kasi background mo, spoken word at teatro. Naging hip-hop dahil sa internet gawain ng nerdo. Ikaw yung tamod ni Balakid sa puwet ni Juan Miguel Severo. Oh, yung tulang sinulat mo, binasa ko ng konti. Taka ng libro mo, pre. Bible na mga torpe. Bah, namulat ka't natuto sa ira ng hugot. Ako nabulag sa pandudurog ng reputasyong pinupulot. Sa kalye, sa battle, sa hip-hop, dyan ako mahubog. Ikaw para magsulat, pinipilit mong malungkot. Na. Sad boy! Yung mga sad boy, tangay na yan, yung mga luha umaapaw. Gusto mag-isa pero pag di pinansin, mambabalahaw. Magpakamatay ka naman para may kaibigang dadalaw.
O kaya mabuhay ka na lang para patay ka araw-araw. Basahin ang libro niya, GL Stark, Living Light. Lalim na makasulat pero di naka-i-inspire. Hindi ko gusto mga sulat mo kasi ang weirdo bay. Mga sulat mo parang si Paldogs kasi hindi ko like. O diba? Bigat ng kataga ko pero naging paggagago. Isiyan mo lang buhay mo, wag seryoso masyado. Labas ka sa kwarto! Pag ginagawa mo, nag-iisip ng taktika. Gusto pa mag-aktivista pero panay Twitter lang yung rally niya. Sa battle, panay jargon, ganyan nasasabi niya. Tangina, puro ka teorya, wala kang praktika. Lahat ng karakter niya, peke. Magaling ka kang writer. Kaya panay concept, panay gimmick, napaka-lame na battler. Kaya panay fake joke, fake starter at mga fake na angle. Pero ang kailangan malaman, isa kang fake na rapper. Kaya laban niya kay Sur, pinisikal. Pero tahimik ka lang, Brad. Puro concept sa laban, pero walang concept ng palag. Puro sulat na lang, Kap. Kanya ka maglalakad. Rapper ka, di ka author. Magpakita na swag. Kaya wag ka magde-deny na hindi ka nerd shit. Tignan mo yung mukha mo. Kamukha mo yung logo ng Reddit. Diba? Diba, ang liit ng mata, bilog yung face, autistic to longest. Tapos sa mga fans mo, puro skibidi toilet. Tangin ng panahon to. Basta may autism, mahangaan. Hindi makalabas ng tahanan, may nahawaan. At aktivista nga ako, gusto ko lang naman manawagan. Anigma, ang hirap lumaban pag walang kapansanan. Dahil autistic ka, may halaga. Kasi may special ka na needs. Pag nagpaawa ka, tanggap nila kasi depression daw is real. Dahil weirdo ka, alam nila may technical na skill. Habang ako, o meron lang ako, face value, charisma, at putang inang sex appeal. Introvert na walang kultura. Ibang klase ka. Nag-iisang tanga. Sa mga ganap, di nakikipag-usap, pat nag-hip-hop ka pa. Pagiging individual niya, ang pangit talaga. Lahat ng makatitigan ng rapper, meron siyang kidlat sa mata. Ako na nga lang kaibigan mo dito, galit ka pa. Bullshit ka! Maangas ako, pero nakakatampo kapag masungit ka. Mahal kita, GL. Pero mahal kita, GL. Pero yari ka talaga, putang ina. Para lumakas, papatay na ako ng tropa. Galawang Uchiha! Kasi pag nag-champion ka, puro mga nerdo lang happy. Mga may sariling mundo, dadami, imbes na marami. Lahat ng tao dyan ni Looney nung live nung sinabi yan ni Bitrom. Rinig na rinig namin, nag-e-echo yung tawa ni Looney. Ayati! Pag ako nag-champion, lahat kayo, yayayain ko ng party! Tapos sasampalin ko mukha mo ng motherfucking rap money! Pati yung Si Sayad yun, maingay. family, oo, dadamay natin, Kap. Kasi tangin na ng nanay mo, pinalaki kang fucking wak. At talagang sinadya ko madamay ang iyong mother, Brad. Kaya kung di ka pinalabas ng bahay, welcome to Battle Rap. Yo! Natapos na si GL. Bumara na si Gino. Pagbabagsakan dito, babanat na si Kiko. Game! Ako si Francis Masyon. In short, Francis M. Isang dekada sa eksena at ngayon lang lumusot. Ako'y dinig sa underground parang bulkan na pumutok. Lyricismo ilalaban, walang pwedeng sumulot. At masarap ako sa tenga parang pepeng umutot. Yes! Yung V naging vagina. Pero profound yan, guys. Dapat tunog pepeng umutot. Yan ay sound advice. Pero di ba't bulgar yung lines? Pero wala akong pake. Sasarapan ko kada linya parang puking may tahe.
Yes, kasi ganito yung Francis M. Ako'y truly prouder at patay ang Tony Stark kasi tong Tony Fowler. Yes, sir. Kasi battle rap lang to. Aesthetic na may sungay, puta lugi chong. Kaya nung Dark Horse, baka unicorn. Saktong horny yon, lahat kakantutin. Kamukha ni Robin Padilla, kasing libog mo rin. Yan yung urge. Mga babaeng hubad, pero di katus. Pero tangin ng Dark Horse yan, Pegasus. Oo, sus. Yung V, vanity. Pogi jokes, in-entertain. Pero kahit ibida mo, itsura mo, lahat ng yan in vain. Feeling nyo kawayan ng liga sa yung most gwapo. Pero huy gago, bakit salamin yung tinangkilik? Boy labo. Kaya anong nerd sa bully? Baka vet sa rookie, saktong fresh at juicy. Tong big fish gagawin kong isang set na sushi. Ikaw na bet ng pussy, kasi benta puri. Basta ako nagmamayari parang hev sa QC. At kung sa tech ay choosy, ito'y Tesla Rusi. At useless yung kuryente, enel kay Luffy. Kaya di magi-spark, ikay wet watusi. Sa madugo na pakulo parang red jacuzzi. Ano gets na jury? O stretch pa fully? Kahit peke yung pagtira, ito'y sex sa movie. O forget the doobie, i-flex mabuti until best pahuli, hanggang tugmaan ay umabot maging threat sa luni. You see? Yan yung di mo gagawin kasi masyadong risky. Really? Kasi yung fans yung basis niyan. Kasi yung comments ng tao, lakas ni Vitrum, mga kalaro, binasic lang. Binasic! Kasi kay proud at confident, yung insulto para sa amin sa'yo ay compliment. Binasic! 2010 yung formula, nostalgic yung panahon, lumabas sa comfort zone at bumalik sa kahon. Kaya benta yan sa veterans. You know the image would sell. Ikaw yung greatest reminder ng kanilang immature selves. Mga estilong binasura, kanyang kinumbine, pero that is all fine. Na yung junk shop sa iba, sa kanya ay gold mine, oh my. Mga shit na anggulo, kanyang pinipilit. Ironic pag inisip, Francis M. Kaleidoscope, pero wak sumilip. O nabawasan seriousness, nasa comedy ang hit. May wit sa gravity pero walang gravity ang wit. Walang bigat yung poetry, naging joke ka ng tuluyan. At nung nawala yung gravity, dun ka na lumutang. 1-2 at sigaw, volume lang yung ngain. Bilangan pa rin ang punches, bang knockout sa akin. Nakulong ka dyan sa selda, sa metang tinamo. Mga safe lang binato, kasuputang ina mo. Walang bilang yang bilanggo. Ano, yun ba yung gusto nyo? Rap battle clinic, yung bawal bulakbol at sugal sa lyrics. Parang stricto yung magulang, yan ang nasa isip. Yung current, grounded, wala nang gimmick. Nice. Okay, so ito na may second round nila. Ito yung angles na ginamit ni Vit, rebuttal, introvert, nerd, style breakdown, yung book ni GL, hip-hop credibility, personal stance, selfie bars, no? Ito yung unang linya na gusto ko sa second round ni Vitrum sa niya. Ano pang ginagawa mo? Nag-iisip ng taktika? Gusto pang mag-aktivista pero panay Twitter lang yung rally niya. Sa battle panay jargon, ganyan ang nasasabi niya. Ay na puro ko teorya, wala ang praktika. Ano bang ginagawa mo? Nag-iisip ng taktika? Gusto pang mag-aktivista pero panay Twitter lang yung rally niya. So, in here, talagang double down ni Vit yung image na balakid wannabe si GL. Ano niya, na kulang daw sa gawa si GL. Kumbaga the first meaning niya is that si GL balakid wannabe. Kaso si balakid, kaya niyang pangatawanan yung kanyang persona. Samantalang si GL daw is kulang nga sa gawa. Kumbaga puro salita lang. So, sa battle, panay jargon, ganyan ang nasasabi niya. Jargon means specific terms na ginagamit lang in certain manner, like mga medical terms. Yan. So, sinasabi ni Vit dito,
tunog magaling or matalino lang si GL kasi nga technical masyado yung terminology niya. Binibigyan niya ng bagong frame yung pagiging book smart ni GL as weak or mahina or even as an excuse. Yun. Ayan. Tayo na puro ka teorya, walang praktika. So on paper lang daw magaling si GL, pero in real life situation or practical, wala daw binatbag. Kasi we all know naman, magkaiba talaga yung theoretical or sa papel mo lang natutunan at saka sa first-hand experience. So this is a strong line, hindi lang technical but psychological. Kasi appeal to masses yung ginagawa ni Vitrom dito, yung kailangan natin maintindihan. Binibigyan niya ng malinaw and direct comparison yung mga tao sa pagitan nila ni GL. Siyempre, not to sound condescending, but predominantly, yung audience naman talaga ng Flip Top are talagang masa, 'di ba, or street. So sila yung mas makaka-relate dun sa sinasabi ni Vitrom. Imagine kung sinabi ni Vitrom yan sa auditorium ng isang private school, 'di ba? Do you think it would be of same impact? Siyempre hindi. But this is a creative framing from Vitrom na ang binibenta niyang kwento dito is, alam mo yung mga matatalino sa classroom versus yung mga kuwela at astig naman, 'di ba, sa classroom. So mas relatable yung side na pinaglalaban ni Vitrom because nasa tamang market siya. Again, a predominant of these people, even myself, mga masa talaga, streets, right? So nararally ni Vitrom yung lahat on his side. Second line, sabi niya, kaya nung laban niya kay Sur, pinisikal, pero tahimik lang Brad. Pero tahimik ka lang Brad, puro concept sa laban, pero walang concept ng palag. So, kita nyo, yun na naman yung frame. Ito yung titignan yung frame na or narrative ng kwento na binibenta dito ni Vitrom. GL is yung weirdo, nerdo na matalino. Nagigets siya sa classroom. Hindi niya dinidiscredit yung pagiging matalino ni GL. Pero, along with it, sabi niya, nerdo yan. At saka mahina, weak. Yung ano lang sa sulok, walang kaibigan, nagmumukmuk lang, you know that. Siya naman, siya yung kuwela, astig, friendly, sociable, na kumbaga, leader sa classroom, masa strict. So, all the lines that will come from Vitrom, yung mga tao, meron na kaagad silang malinaw na image of what Vitrom is trying to relate doon sa mga istorya niya. Katulad nito, yan sa'yo. Kaya nung laban niya kay Sur, pinisikal, pero tahimik ka lang Brad. Puro concept sa laban, pero walang concept ng pala. Ganyan naman talaga, di ba? Yung mga matatalino nating classmate or yung mga quote-unquote weird. Hindi naman talaga sa mahilig may pag-away or whatnot. Di ba? Kumbaga, sila yung mga kabuli-buli. Pero si Vitrom ba, yung character na pinapresent niya, feeling mo ba, hindi papalagyan? Yeah, yun. Ang galing, di ba? Okay, himayin natin to sa inyo. So, kaya nung laban niya ay Sur, pinisikal, pero tahimik ka lang Brad. This is the anchoring line. Ito yung anchoring line ng buong statement, of the entirety of the statement. Kasi ito yung rhetorical appeal niya for this statement. Resibo ito na binibigay niyo, pinapakita niyo sa lap na mapapaisip ka, oo nga no, nakita ko yun, na pinisikal nga siya, hindi siya pumalag. Dahil totoo yung part na yun, you would automatically assume na totoo na everything na susunod doon sa linya na yun, which makes the first line and all the argument about it uncontested. Dahil may part dun sa sinabi niya na relatable at totoo. Yeah? Galing. So, puro concept sa laban pero walang concept ng palag. So, in here talagang pinagdidiinan ni Vit yung punto ng line before this. Na on paper lang yung galing ni GL. Pero when push comes to shove daw, pinatunayan niya lang sa ating lahat. Pinakita niya na hindi talaga yan papalag. Magaling lang yan sa sulat o sa salita. So, I also like yung wordplay and thought progression ng word na laban and palag. Ang magaling sa round na to ni Vit, kinahon niya yung image or yung character ni GL in a certain way and limits it. Tapos inantagonize niya yung image na yon by using appeal to masses na psychological approach. Kaya paulit-ulit nating naririnig yung argument na yun ni Vit about GL, yung negative framing and association na si GL mahina, weak, nerdo, magaling lang.
tunog magaling lang, pero pag yung circumstances o situation ask for it, hampaw, hangin daw si GL. Ang imagery talaga, 'di ba, neto is napakalinaw na magigets ka agad ng mga tao dahil relatable, trivial, o rhetorical yung kwento niya. In other words, minamanipulate ni Vitrum yung perception ng mga tao about GL. So, people would expectedly rally behind Vitrum kasi nakikita nila yung sarili nila doon sa nire-represent ni Vitrum. Bilang yun nga yung astig, sociable, kwela, maraming barkada na classmate mo sa school. Yan. Third line na nagustuhan ko sa inyo, kaya huwag kang magde-deny na hindi ka nerd shit. Tignan mo yung mukha mo, kamukha mo yung logo ng Reddit, 'di ba? Maliit yung mata, bilog yung face, autistic, to longest, tapos ang mga fans mo puro skibidi toilet. Kaya himay natin to. Kaya huwag kang magde-deny na hindi ka nerd shit. So here again, nakita nyo talagang pinopoise ni Vit. Again, paulit-ulit to. Sabi ko kanina, paulit-ulit nating maririnig yung argument and punto na yun para isiksik sa audience at sa mga tao yung character na or yung narrative na binubuo ng image na yon ni Vitrum kay GL bilang isang nerd, mahina, weak, talagang on his own, on paper lang magaling. Nakita nyo talagang pinopoise yun ni Vitrum, si GL in a certain way. Nililimit niya, kinakahon niya si GL, yung character nito, para people would view him according doon sa narrative na binibenta niya. Tignan mo yung mukha, kamukha mo yung logo ng Reddit. Ang galing paano niya na-connect yung association ng Reddit kay GL comedically. Kasi yung Reddit, di ba, normally associated yan sa community ng mga tao of a certain interest. Di ba? In Vitrum's term, mga nerds. Mga niche kasi yung Reddit, community. Di ba? Ang liit ng mata, bilog yung face, autistic to longest. So yan na yung mga describing words na ginagamit niya para i-present nga yung image o yung narrative na binubuo niya kay GL para ganun din tignan ng mga tao si GL. Yan, kita nyo, diba? Tuloy-tuloy na describing words yan. Di ba, maliit yung mata, bilog yung face, autistic to longest. Tapos sa mga fans mo, puro skibidi toilet. Yung mga di nakakalam, skibidi toilet sa mga kids yan eh. Character yan sa isang parang series sa YouTube. Normally sa shorts niyan, mapapanood sila. Siren Head, Cameraman, yan yun. So, gigets niyo, di ba? So, ikaw ba gusto mong aaminin mo ba na fan ka ni GL kung na-post ka o binigyan ka ng tagging or labeling rather ni Vitrum bilang skibidi toilet. Tapos skibidi toilet, ang itsura niyan, ulo yan dun sa sa inidoro. Ulo siya nakalabas ganun, nakakatakot. So, skibidi toilet, mga isip bata daw yung mga fans ni GL. At saka, syempre, toilet nga mga tae yung pag-iisip. Kaya ginamit niya rin yung word kanina dun na kaya huwag ka magde-deny na hindi ka nerd shit. Double meaning yun na nerd shit at saka yung skibidi toilet, kinonect niya. So, what can I say? No dull moments around na to. Ang galing ng bali niya from serious, personal, tapos unexpected yung mga comedic punchlines. Nakikip niya yung interest ng mga tao and yung focus hindi nawawala sa kanya. Magaling yung hook na ginawa dito ni Vitrum talaga. Ganito yung mga hindi overplayed na character. Alam mo yun, hindi OA. Hindi siya suya ba? Tamang term doon? Hindi siya cringy. I would say ito yung higher version ng ng Akata or Aklas. Diba? Parehong character, parehong Battle of MC na yun, may piniplay out na character. Pero ito yung higher tier nun, ng mga yon. So kay kay GL, ito yung second round niya, Bagsakan Francis M. Tas Character Association. Character Association, yung character assassination rather, at saka style breakdown, yung pinaka neto, inikutan ng angulo niya. Mas maiksi yung mga angulo dito, may a little bit of personals and all that, pero yung tatlo na yon yung talaga main angles na ginamit ng GL. So first line na nagustuhan ko kay GL, second round, sabi niya, really kasi yung fans
yung basis niyan. Kaso yung mga comments ng tao, lakas ni Vitrum sa mga kalaban, binasic lang. Binasic tapos ikaw ay proud at confident, yung insulto para sa amin sa'yo ay compliment. May natin, no? Sabi niya, really? Kasi yung fans, yung basis niyan. Here, huli na naman ni GL yung ginagawang appeal to masses nga ni Vit. Di ba? Yung fans yung basis niyan. So, hinuli niya yon. Kaso yung mga comments ng tao, lakas ni Vitrum, mga kalaban, basic lang. Meaning, yung skill set na sinashowcase ni Vitrum is basic lang daw. According doon sa mga taong sumusuporta sa kanya mismo. So, sinasabi dito ng GL, even yung mga sumusuporta sa'yo, alam na hindi ka talaga magaling pagdating sa pagsusulat. Pangungupal lang talaga ikaw magaling. So, hindi ka complete na battle MC. So, pinupost niya dito is nothing really special about kay Vitrum according mismo again sa mga kakampi at fans sumusuporta kay Vitrum. Binasic tapos ikaw ay proud at confident, yung insulto para sa amin sa'yo ay compliment. Dito nine-define ni GL yung difference nila ni Vit in terms of skill set and skill level. Ang ganda nung irony na ginagamit niya dito. Kasi pinanggalingan nitong line na to is yung extended rhyme scheme ni GL, multi at tuloy-tuloy na punchline. Kumbaga exposition ng technical rap ability. Sabi nga 'di ba? Sabi nga niya 'di ba? Yan yung mga di mo gagawin kasi masyadong risky. 'Di ba? Yung yung extended rhyme scheme na yan. Hindi daw gagawin yun ni Vitrum kasi nga risky at saka basic nga daw si Vitrum according yan kay GL. Kaya benta yan sa veterans, you know the image would sell. Ikaw yung greatest reminder ng kanilang immature self. Kaya benta yan sa veterans, you know the image would sell. So dito, inaatake naman ni GL yung appeal to authority ni Vitrum. Yung character na piniplay out ni Vitrum is to please the vets and the crowds. In other words, ginagawa lang daw lahat yan ni Vitrum dahil yan yung benta moves. Kumbaga dinadaan daw ni Vitrum sa character kasi pagdating sa basic daw siya. Kanina, basic lang yung ability ni Vitrum na sinasabi ni GL. This time, yung level down ni Vit is yung mga 2010 flip-top MCs, mga immature days nila. Yung mga asarang bata lang yung mga punchlines. Ganon. Grabe, no? And then, third line na nagustuhan ko dito, sabi niya, nakulong ka dyan sa Zelda, sa metang tinamo, mga safe lang binato ka, so putang ina mo, walang pilang, yung pilanggo. So, himay natin, no, sabi niya, nakulong ka dyan sa Zelda, sa metang tinamo, mga safe lang binato, meaning hindi na daw nag-evolve si Vitrum lyrically, 2010 skill set pa daw si Vitrum. Yun daw yung playstyle ni Vitrum kasi yun lang yung kaya niyang panindigan. Yun yung playing safe, basic. Sabi niya, dito binibigyan ng bagong frame ni GL si Vitrum na sa pangungupal ka lang naman talaga magaling or kilala ng mga tao pero kahit yung mga fans mo, they cannot vouch for your lyrical ability. So, sabi niya, kaso putang ina mo, walang pilang yung pilanggo. Meaning, yung galing mo does not count. Kasi you are imprisoned sa mga lumang style. Outdated na yung ginagawa ni Vitrum. Baga nostalgia na lang yung bentahe niya. What GL is saying, paano ka magiging magaling or malakas sa isang style na napaglipasan na iba na yung timbangan ng panahon na to. And wala nang bigat yung style mo sa panahon na to. This reminds me of Balakid versus Apex. Dahil yun yung showcase dito ni Vitrum, yung bilanggo, di ba? Yung Balakid Apex, yung supernatural na line, di ba? So dito naman, hindi lang basta dinisect or inexpose ni GL yung flaws nung style ni Vitrum. Ginawa pa niya sa pamamaraan na sinasabi niyang hindi kaya ni Vitrum para wala kang alam mo yun? Para walang rason or si Vitrum na or hindi makapag-rebat si Vitrum. Dahil kung magre-rebat si Vitrum, i-rebat mo yun ng ganong pamamaraan din. Diba yung kay Balakid sa Apex yung supernatural. Dito naman yung ginawa niya is yung bilang nga. No, sabi niya, mga safe lang binato kaso putang ino walang bilang, yung bilanggo. Yun yung apat na meaning. Walang bilang, it does not count. Yung bilang. Kumbaga walang bilang. Walang puwersa, yung puwersa mo bilanggo. Alam mo yun?
Galing. Ang lakas na itong closer na 'to. Kasi ano, 'di parang sinabi mong wala kang tira sa tres, sabay tumira ka ng no look na tres. Wala 'di ba? Kunyari wala kang matira sa tres, ta's tumira ka, wala, no look. Gano'n yung ginawa dito ni GL, eh. Mas maganda yung punto and arguments ng material ni GL sa round 2, I would say, than his round 1. Mas convincing naman yung round 2 ni Vit dahil siksik in terms of psychological framing and persuasive technique yung buong construct ng round niya. Mas fresh yung mga angles and lines ni Vitrum sa round 2. Mas maraming elements yung na-showcase perfectly ni Vit. While yung kay GL naman, linear yung naging takbo ng material niya. And siguro, to me, nakulangan lang siya ng emphasis si GL. Nakulangan lang siya ng emphasis sa connection ng first half nung second round niya papunta sa second half. Okay, kasi first half, yung first part kasi nung round 2 niya, nag-wrap siya in the persona of Vitrum, 'di ba? Yung second part is in-expose naman niya yung flaws nung style na yun ni Vitrum, calling it play safe. So to me, yung emphasis lang kung bakit nagkonekta yung first at saka second part na yun ng second round, yung kulang. Pero magaganda yung punto ng arguments ni GL. But then again, I have to give the second round pa rin kay Vitrum dahil yung moments and yung siksik ng psychological na execution na ginagawa dito ni Vitrum is something na we do not normally see from MCs. Tapos na-showcase niya yun on this level. Ang galing. Second round, Vitrum pa rin ako. Third round na tayo, guys. Napaglit lang yung Pepe, umutot, umiiyak na. Why are you hurting? Okay, thank you for admitting to all the people that you're still a virgin. Idol ako nito, kasi progresibo. Pero aking ibig maamin, di ka kumikilos. Yan ang difference natin. Nasabihang may activism kasi mga naisip malalim. Ako legit na active, ikaw piling ang pricing. Gusto maging kaanib, kala ko ba Diyos na tong waray? Gusto maging disipulo kasi walang sirkulo. Gustong natatangay. At kung si Sai daw yung idolo, nasa round 3 ko nagtaray, kahit magtulong kayo na sayad, mamamatay kayo ng sabay! Sabay! Di ba? Kaya huwag kang maangas masyado kung nerdo kang tao. Malamang buong buhay mo, never ka pa nagsando. Kahit yung mga bara mo, malalim mo talagang heavy guts. Tangin ang ilo, nakakita ng rapper na puro baby fats. Kaya huwag kang feeling God, isa ka lang standard na idol. Gusto magpaka-hip-hop, pero galit pag mga style sa sample. Ako, kahit gago, legit na tao. Hindi ako disciple. Kaya ako mag-drawing ng titi sa likod ng Bible. Isa pang panggap na guro. Oo, inamin mo yan. Ako totoong nagtuturo. Kahit kalsada patipunan. Kinukulong mo lang kami sa mga weirdo na tipo ng palistuhan. Habang sining ko, tumatakas yan sa bangis ng lipunan. Galaw ko sa streets, kahit police ma-detect, di ba bida effect? Di matutumbasan ng concepts mong 15 reject. Tong privilege na poet dapat di ma-respect. Kasi nagiging hip-hop ka lang pag may flip-top event. Sabi sa flip-top, piling niya inangat niya yung kaalaman. Tol, panay aklat ka lang, wala ka pang karanasan. Ang problema sa'yo, una karangalan, bago karapatan. Gago! Wala kaming respeto sa rapper na walang kalye sa katawan. Ito gusto mataas, matalino. Diyos ng karunungan. Gago, bakas dyan ang kaduwagan at takot kang maungusan. Gusto mo ayaw ka maabot kasi sagad kasuputan. Ako wala akong pake kung maabot, papalag ako ng suntukan. Ito gusto mataas kasi alanganing sumabay. Habang lahat ng mga rapper, welcome mamatay sa aking mga kamay. Hindi ko sinasabing mga kaya nyo aking gamay. Pwede ko naman kainin utak ng mga gagawing bangkay.
Ang kakupala kong taglay, di lang sa finals magtatapos. Walang galang sa mga gods, kayo ang tunay na bastos. Kaya pakyo kayo sa liga, pati si Enigma, mga umaastang boss. Ang hip-hop, pinalakas ng mga tao, di yan para sa mga Diyos. Fuck the gods and the kings na umaasta sa game. Kaya nga fuck yung Andrew E, pati si Francis A. What I fucking aim, mundo ay mapa sa amin. At kung ikaw yung current god, ako naman yung god. Damn! Kahit damay si Kiko, hip-hop ako dahil inibig-ibig. Pero minsan metal pan, kaya pinakataan ko ng devil-devil. At tangina mo, digmaan to, bawal yung sibil-sibil. Hindi lang to sining-sining, dapat gigil-gigil sa pagkitil-kitil. Ako'y galing sa dilim-dilim na kumakapas sa mga letra. Di ako bitwing maningning, ako'y pabagsak na kumeta. Ako yung salot, pero ako rin yung sagot sa mga problema. Kukunin ko title ng kampiyon para gawin tong walang kwenta. Dapat makatawa, walang makadiyos. Yun ang natutumpok. Ang paliwanag, mga bilang ng kalaban ng aking binubuod. Ito ay tugon sa mga rapper, pati sa mga nanonood. Habang gusto mo mag-champion, hinahamon ko na yung susunod. Lahat ng astang Panginoon na aking pinagkukupal, aking ipag-uubos, mga pinagdudurog, ikaw sasalo niyan par. Ikaw yung winasak ng lubos na padaos-dos sa baba ng mga normal. Ikaw yung batang Diyos na tutubos sa kasalanan ng mortal. Walang tao! Gumagalaw para sa pera at tagumpay. Kung wala ng tubig, dugo na panawid ko, panabla sa umay. Oh God, current God, di kailangan ng patunay. Wala nang kinikilalang Diyos ang taong sinubok ng buhay. At kay Bitrom sumusuway, ang mga gangsta, drogista, at sino mang matikas. Mga scholar ng bayan, manggagawang masipag, pati art home na chikas. Variety fans ko sa Pilipinas, isa akong sukdulang rapper. Ikaw conceptual writer, ako cultural swagger. Di ako god, ako'y master. Ito ang aking legacy. Fuck the gods, tangina mo, sa tawang aking empathy. Mahilig ka sa fantasy, di ka talaga dapat na MC. Lalo pagkalaban mo si Bitroom, ang pinakamaangas na Gen Z. Bro! Natapos na si Gino, natapos na si Kiko. Nandito na si Arik, yun yung apelyido. Pagbabagsakan dito, kailangan nang mag-ingat. At ang muling bagsakan, Enigma na babanat game! Wala pala. Pucha! Ako si Arik, ghostwriter ni Vitrum. Ayon sa kanya, 2015 pa lang, oo, pinag-tryouts ko na siya. Kaya yung taon ay 2016, 17, 18, 19, basta alam nyo, 10 taon ko lang sinusulat tong putang inag to. Hoy, may bagong baby na si Arik, tas dadagdag ka pa. Pero sa bagay, ganyan talaga kapag iniwan ng ama. Nanay, tatay, panay, away, sila'y galing sa hood. Susanggol pa lang si Vit, literal ng Family Feud. Inaasar niya pa si J. Clown na kulang-kulang yung chromosome. Wow! Lakas bumaling! Ikaw kompleto chromosome pero di mo alam saan galing. Ouch! Kayo yung galit ramdam. Ano meaning ng DNA? Di niya alam. Kasi sino ka? Tangina! Compared sa amin, no fans. Yung V, virgin, cause you're fucking no one. Walang views, walang value, at typical din niyang Vit. Alam niyo karime ng typical din niyang Vit? Insignificant piece of shit! Parang peki na Sheyi kasi ang cheap-cheap lang. Iba yung Sheyi na all-in sa trip-trip lang. Goods na yan mentality. 90% nilaan. Batang 90s ka lang. Ako 100. Kaya nga Sasuke, Rukawa, Vegeta,
tingin mo legendary? Sa tunay na istorya, sila'y secondary. Diba? Supporting role, second lead sa legend at sa crown, so crucial ka pa rin cause every second counts. Diba? Second class the weak shit sa finals pa ng buburat, saktong ikaw yung bit-bit at ako nagbubuhat. Parang propeta kung sumilip, ito'y aking penance. Kung ako yung second coming, ikaw yung coming second. Tandaan, iba yung kampiyon dahil sa 4 na panalo. Sa kampiyon na naratibo'y aktibo na binago, gago. Most improved plus MVP, yan ay pinilit lang din. In-improve mo lang sarili mo, ako battle rap scene. Kaya kong mag-selfie bars kasi may ambag sa FT. Habang selfie bars mo, literal na selfie. Kaya nakakatamad, maging DP ng flip top, yan ang angad. Ng legacy yan. Yung goal ang chip, yung bigger picture maging profile pic. Kaya, di ka pasok sa top 10 o kahit 20 at yung corona empty at wala yung halaga pagkat ang gusto mo, kampiyon lang talaga. Kaya sige, ikaw na umakyat at walang tututol. You gonna die on that hill at ito yung burol. Dediretso sa bangin at walang kakabig. Hahayaan pa kita, di ako balakid. Kaya laglag, lagabak, sa bagsakan babagsak. O swabe rin yung skit at grabe rin yung hit. At ngayon yung makikitang may gravity yung vit. Kaya condolence na Arik, di kayo yung dream team. Kala nyo V yung victory, yun pala yung victim. At just to rub it in, ikaw ay di hangarin, pagkat yung finals mo, quiz lang sa akin. Kasi ba, hindi. Battle rap to, redefine estilo, do may kritisismo, at magbago man yung meta at yung eksena mismo, alam nyong di malalaos ang lirisismo. Tama! Kaya balakid ano? Ito na ang laro, pinalakas ang anyo, at panoorin mo kung kunin yung dapat para sa'yo. Kaya, sa ngalan ni Gino at ni Kiko at ni Boss, sinususunod sa bracket pagkat di ba ako tapos. Ika'y kontento na sa laban, ako'y aangat pa rin. Matatapos yung bagsakan pero di yung pag-asen. Timeless! Hey, third round na pareho. Okay, third round ni Vit. Ito yung mga angles niya. Battles, personals, teacher, selfie bars, hip-hop, God, and man. Diba? Tsaka yung mga kings and all that. So these are the lines na gusto ko sa third round ni Vitrum. Sabi niya, sa flip top, feeling niya, inangat niya yung kalaman. Tol, panay aklat ka lang, wala ka pang karanasan. Ang problema sa'yo, yung una karangalan, bago karapatan, gago, wala kaming respeto sa rapper na walang kalya sa katawan. So sa flip top, feeling niya, inangat niya yung kaalaman. Feeling game changer daw si GL. This is a slight to him kasi nga, balakid talaga yung universally considered na nagbago ng laro. Right? And again, this is going back to Vitrum attacking GL na he is a balakid wannabe. Na baga, pinulot mo lang yung naiwan ni Balakid dahil wala nga si Balakid inactive pero hindi talaga sa'yo yan yun. Tol, panayaklat ka lang, wala ka pang karapatan. Tol, panayaklat ka lang, wala ka pang karanasan. Ang problema sa'yo, una karangalan bago karapatan. So sinasabi ni Vit here is that nauuna pa daw mag-claim ng kung ano-anong accolades or mga achievements si GL bago may mapatunayan or wala pa ngang napapatunayan, ang dami na kaagad, di ba, kiniklaim na siya yung gumawa,
So, wala kaming respeto sa rapper na walang kalye sa katawan. Meaning, hindi complete yung pagkatao ni GL bilang isang rapper. Dahil we all know naman, ang hip-hop naman talaga is off the streets, rather. Ang hip-hop talaga is off the street. So, kino-question ni Vit dito yung street credibility ni GL. So, punto is that, hindi totoong hip-hop or rapper si GL. Wannabe lang siya. Secondly, is yung Balakid reference. Dahil 'di ba, sinimulan niya sa Balakid reference, doon niya tinapos itong linya na 'to. Wala kaming respeto sa rapper na walang kalye sa katawan. Rapper, kalye, aktivismo, rally sa kalye, rapper na aktivista. So, sinasabi niya si Balakid lang yung nirerespeto na totoong puwedeng mag-claim ng mga bagay na 'yon. Dahil 'yon, rapper 'yon na may kalye sa katawan. Double meaning yung kalye sa katawan. And dun niya sinimulan nga na sa flip top feeling inangat niya yung kaalaman. Galing, no? Galing din ng sulat na yun ni Vitrum. Tapos sabi niya, what I fucking am, mundo'y mapa sa amin at kung ikaw yung current god, ako naman yung goddamn. So, what I fucking am, mundo'y mapa sa amin. Ito naman yung appeal to masses ulit ni, ito na naman yung appeal to masses ni Vitrum. Here, he is directly claiming that he is of the people. He is the people's champ and their representative. At masa ang kanyang pinaglalaban. Again, this is to rally the heart of the audience to him. Robin Hood yung narrative na binibenta niya dito. Kumbaga, selfless ambition na this is not for me but for the people. Samantalang ikaw, you are very selfish dahil you think you deserve the championship dahil magaling ka. You are among the gods. Samantalang ako, I wanted to give it back. Ipakita sa mga tao that we won. We deserve this. We won and this is for all of you. Dahil nga, sa street, di ba? Kalye sa katawan. Yun yung ina niya, masa ang pinaglalaban dito ni Vitrum. Very effective itong line na to dahil galing mismo sa bibig ni GL ito kanina sa closer niya sa first round about him being a god na na-antagonize talaga ni Vitrum yung image ni GL sa mga tao. Diba? Dahil nahuli niya galing mismo kay GL yan eh. At kung ikaw yung current god, ako naman yung god din. Meaning kung ikaw yung basihan ng husay sa panahon na to, ako yung exception to the rule or yung anomaly ng era na to. Second meaning nito is that ako yung arch enemy mo. Goddamn, biblically, kasi ang meaning niya yung goddamn, biblically, yan yung mga kinurse or kinondemn ng Lord. So, yun. So, sinasabi ni Vit dito, kung si GL yung God, siya yung demonyo. Embracing the villain or evil character, which kanina pa naman niya sinasabi in different manner nga lang. Napaka-creative ng mga wordplay at saka metaphor ni Vitrum. Talagang, very authentic sa kanya. Most battle MC kasi punchline-centric, 'di ba? Yung core ng writing style nila. Meaning, nakabase yung lakas ng buong linya sa ganda ng punchline. Kay Vitrum naman, ang ganda ng buong setup. Kahit simple lang yung punchline, ang lakas ng buong linya. Kumbaga, hindi hinihila ng punchline pababa yung buong linya. Kay Vit, hindi nakabase sa punchline. Kung malakas ba yung linya, you have to take it as a whole. Anecdotal kasi yung structure ng setup ni Vitrum eh. Okay? Kaya ganun. Bakit ganun? Kasi anecdotal yung structure ng setup ni Vitrum. Meaning, kaya niyang gawing kaya niyang gawing sensational yung mga sinasabi niya. Kaya nagiging sensational yung kinalalabasan pagdating sa punchline kasi nga anecdotal yung kanyang structure ng setup. Ano naman yung anecdotal? Yung anecdotal is usually a short narrative of an interesting or amusing or biographical incident or story. Kumbaga, maiksing kwento. Di ba? Magaling yung mga setup ni Vitrum. Sasabihin din naman Tipsy Dian eh, di ba? Na kahit na parang tunog simple lang yung mga linya, ang lakas pag si Vitrum yung bumitaw dahil nga doon sa kanyang style na yon. Yung brilliance ni Vitrum is nasa setup. Yung mga simpleng word or catchphrase kaya niyang gawing talagang sensational and trivial. Tunog talaga catchy. Ang galing ni Vitrum.
nandun talaga. So third linya na gusto kong kay Vitrom sa kanya, ako'y galing sa dilim-dilim na kumakapa sa mga letra, di ako bituing maningning, ako'y pabagsak na kometa, ako yung salot pero ako rin yung sagot sa mga problema, kukunin ko yung title ng kampiyon para gawin tong walang kwenta. Ako'y galing sa dilim-dilim na kumakapa sa mga letra, meaning yung dark approach or yung writing style at persona ni Vitro. Ako'y galing sa dilim-dilim na kumakapa sa letra. Yun yung kanyang approach, yung writing style niya, tsaka yung persona na meron siya or nirepresent bilang villain. Second meaning, he is from the underground. Ako'y galing sa dilim. Underground, dilim. Di ako bituing maningning. Ako'y pabagsak ng kometa. Meaning, hindi ako yung pinakasikat, pero ako yung may pinakamalakas yung dadalhin na impact. Kasi normally, yung mga pinakasikat talaga yung may farthest reach or malaking impact. Pero sa battle rap daw, siya yun. Kaya hindi man ako yung pinakamalakas, pero iba yung impact ko. Dahil yung between maningning na sikat, tapos kometa na babagsak. Ako yung salot, pero ako rin yung sagot sa mga problema. Meaning, siya yung nakikitang villain or kalaban sa storya, yet siya yung talagang solusyon sa problema. Dahil siya yung blessings in disguise. Siya yung silver lining. Kumbaga, kalaban nyo man akong nakikita, pero hindi nyo, kalaban man ako, o yung character na nare-represent ko, nakikita nyo, yet hindi nyo alam, ako yung solusyon dahil ako rin yung nagdadala ng draw. Ako rin yung nagdadala ng mga tao. Ako rin yung nagiging reason bakit yung mga tao nanonood at bakit nabibigyan kayo ng mga classic na match-up. Dahil sa akin. Dahil ganun yung impact ko, hindi nyo ako po pwedeng kumbaga hindi ako mediocre, hindi niyo ako po pwedeng i-take for granted kapag nakalaban mo ko. So siya yung salot pero siya rin yung sagot sa problema. Dahil nga, ang problema naman talaga ngayon really is that yung mga old gods natin or yung mga biggest draws or biggest name ng battle rap, I wouldn't say problema pero isa sa mga challenges, hindi na sila ganun ka-often bumabattle, di ba? Medyo, yung iba, para-retire na, diba? Sabi nga si Sak, dapat pinagre-retire na may mga ganun ng conversation about sa old gods dahil syempre, sila Shernan, sila Tipsy, sila Looney, hindi na, sila Shehi, meron na talaga din silang ibang galaw, right? So, yun yung problema na daw, kayang sagutin ni Vitrom. Kumbaga, isa na ako sa mga must watch of this era. Gano'n. Kukunin ko yung title ng kampiyon para gawin tong walang kwenta. Ang punto kasi gustong ibigay ni Vitrom dito is that hindi mo kailangan maging champion para ma-consider kang malakas or among the gods. And hindi din porket nag-champion ka is you are really good and among the gods. So sinasabi niya dito, papakita ko sa inyo that yung championship title na yan means little to nothing in terms of defining yung true potential ng isang battle MC. Hindi yan ang sukatan kung matuturing ka bang magaling or hindi. Galing. Ang pinaka-argument dito ni Vitrom sa tatlong linya na to is yung entitlement daw ni GL. Dahil feeling daw ni GL siya lang yung magaling dahil nga sa style niya. So sinasabi ni Vit naman is that pwede ka ring pwede ka pa rin na i-consider na magaling kahit hindi ka nakasunod sa meta ni GL or yung style. Hindi ka nakasunod dun sa meta ni GL or gamitin mo yung sariling style mo. And I like yung second half ng third round ni Vitrom, yung mga selfie bars niya is not the typical ones we get used of, but rather tungkol sa pilosopiyang pinaglalaban niya. Philosophical na, di ba, yung second part ng third round niya. It's a breath of fresh air in this current weather sa battle rap. Kasi we only get to hear this stuff before kila Kia, kila Keja, kila Balakid. Yung philosophical, yung kanilang selfie bars. Hindi yung ako champion, ako ganyan, hindi na. Dito, di ba, makikita nyo, yung binibenta niya, this is for the masses, and hindi porket, ganyan, wala sa meta, hindi na magaling. Ganon. Ang galing technical na approach ni Vitrom dito. Third round naman ni GL, no? Angles niya, bagsakan yun, sa Enigma na, personals, character assassination, style breakdown, selfie bars, championship aspirations. Ito yung linya na gusto ko kay GL sa third round sa niya. Inaasar pa niya si G-Clown na kulang yung chromosome. Wow, lakas bumaling. Ikaw kompleto chromosome pero di mo alam saan ang galing. Ouch, kaya galit ramdam. Anong meaning ng DNA? Di niya alam. Kulang-kulang yung chromosome, meaning abnormal. Diba? Napaka-creative and
ang diin nitong personals na 'to, yung punto is that yung abnormal, kulang man siya sa chromosome, okay, kumpleto naman yung family niya at sa pagmamahal. Si Vit kumpleto nga daw yung chromosome, hindi naman kumpleto yung family niya. Eh, isang may kakulangan sa physical, isang may kakulangan sa pagkatao. Ang galing, 'di ba? Grabe. So, ito kasi ano naman 'to, straightforward na, wala na masyadong ginamit ng mga entendre dito si GL, yun lang. Pero punto argumentative na siya. Talagang ginagawa niya ng approaches direct to the point dahil siyempre closing rounds na 'to, kailangan decisive yung mga atake na. Okay, second na linya na gusto ko sa kanya, kaya nga Sasuke rather. Kaya nga Sasuke, Rukawa, Vegeta, tingin mo legendary, sa tunay na istorya sila ay secondary. Supporting role, second lead sa legend at sa crown. So crucial ka pa rin kasi every second counts. Sa tunay na storya sila ay secondary. Yung mga binanggit niya mga character, most of you guys kilala namin. Si Sasuke sa Naruto, Rukawa, Slam Dunk, at si Vegeta, syempre sa Dragon Balls. So mga batang 90s yan. So sabi niya, sa tunay na storya sila ay secondary. Anime story reference. Si Vitrum daw delusional to think na he will change the course of his run. This is GL's rhetorical appeal naman. Parang yung ginawa ni Vitrum kanina na resibo sa line na pinisikal siya ni Sur pero hindi siya pumalag. Ito naman yung resibo or yung rhetorics ni GL laban kay Vitrum na punto is that ikaw nga pinakamaangas pero hindi ikaw yung pinakamalakas. Dahil sa bibig mo mismo nang galing, ikaw yung Sasuke, ikaw yung Vegeta, ikaw yung Rukawa. Pero sa tunay na kwento, secondary lang naman yung mga, hindi naman talaga yung mga main characters di ba? Hindi sila yung pinakabida. So, Vitrum is delusional to think na you will change the course of your run. Ikaw nga mismo, kinlay mo na secondary ka lang. Dahil yun yung mga inano mo yung mga ini-embody mo. So, ikaw nga yung pinakamaangas, hindi ka naman ikaw yung pinakamalakas. So, crucial ka pa rin kasi every second counts. Meaning, may halaga or may bilang pa din naman daw si Vitrum sa storya. Yun ay yung sidekick ng main character. Second meaning is yung idiom na every second counts, na mahalaga ang bawat segundo pertaining sa battle kasi may time limit ang rounds ng battle. And siniksik talaga ni GL itong third round niya. Nabutas niya yung calling card ni Vitrum dito sa linya na to, nabutas niya yung calling card niya dito. Kaya balakid ito ang laro, pinalakas ang anyo at panoorin mong kunin yung dapat para sa'yo. Kaya balakid ito na ang laro, pinalakas ang anyo. Ito naman yung sagot ni GL about sa accusation sa kanya bilang balakid copycat. At saka yung sa pagkiklaim nga daw na sinabi ni Vitrum din kanina na siya yung nag-angat ng lyricism sa flip or game changer sa flip top. Sinasabi niya dito is that yung iniwan ni Balakid mas itinaas pa niya. And obviously, hinahamon niya si Balakid para magkaalaman sino nga ba ang mukha ng lyricismo sa battle rap. At panoorin mo kung kunin ng dapat para sa'yo. This is a clapback sa narrative na Aklas versus Balakid daw tong battle na to. New version daw ito ng battle na yun. Pero kay GL, this is pero kay GL, si Vitrum, siya parang Shehi wannabe, sabi niya kanina. This is also a slight kay Balakid na ikaw, nung nagkaroon ka ng kalaban katulad nito, tinalo ka. Kasi nga Balakid Aklas, tinalo ka ni Aklas. Hindi mo na ipagtanggol ang lyricismo. Ako nagampanan ko yun. Nagigets mo yan? So, sinong mas may karapatan sa ating umupo sa trono ng mukha ng lyricismo sa battle rap kung hindi mo na ipagtanggol yun sa biggest stage, sa championship. Yet, so, ang nito, ang daming dito ang daming Easter egg netong parehong to, pero mahaba na kasi 128 na tayo. So, sino para sa akin yung nanalo ng third round? Ako, I would say this is very close. Difference really was si Vitrum, I would say na yung kanyang first part ng third round, medyo not as strong sa pinanggalingan na round ng second round niya. 'Di ba? Second half na lang naman talaga siya umarangkada tuloy-tuloy. So,
kay ano naman, kay GL talagang binuhos niya lahat na nakita naman natin 'yan sa round niya. Fa 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 I think the only difference in round 3 is naging battle of attrition siya, eh. Kumbaga sa combat sport, sino yung mas mukhang fresh going in the final round. Yung third round ni Vit, though makikita mo talaga he is gunning for the knockout and throwing big swings talaga. It sounded, at least to me, almost the same as his previous round. And parang sa pandinig ko during the live at saka ngayon, it is not as strong as his second round. While kay GL naman, more than how well rounded his round was executed, yung atake, angulo, and lines mas tunog bago in terms of hindi masyadong tunog na ulit na. Okay, let me explain. Um, yung yung third round kasi ni Vitro, parang, okay, parang na-overdo ni Vitrom yung mga anggulo niya. Though iba na yung atake. Para sa akin lang naman ito, I could be wrong. During live, dito, sa pinanood natin ngayon, it felt like naulit na yung mga punto at anggulo. Parang, naulit na yung mga punto at anggulo ni, ni ni Vitrom sa third round. Hence the reason, kung maririnig nyo yung sinabi ni Tipsy D dun sa kanyang judging, for him daw, yung third round, yung pinakamahinang round ni Vitrom. Dahil nga, ganun yung naging parang effect. Which sounds that way. Kasi nga, alam mo yan, parang, okay, narinig ko na yun, okay, uprising ulit, okay, si Sayed ulit. Yung mga ganon, di ba, yung mga unang part lang naman ng third round. So, sa unang dinig, okay? Sa unang dinig, parang mahina yung round 3 ni Vit compared to his first two rounds. Not because of the lines or materials, yung idea lang behind ng material ng third round niya. Naging tunog rebat naman yung round 3 ni GL. Kasi anticipated niya lahat ng angle ni Vitrom. Pero kung nauna si GL bumanat, I'm sure things would have been different. Nakatulong din yung I think another thing na nagbigay ng malinaw na difference ng round nila is that yung all-out energy ni GL sa third round. Makikita nyo, di ba? Malakas yung energy niya ng first round. Second round, parang medyo okay, parang average lang. And then yung third round, nakita yung sumisigaw na rin talaga si GL. Tinutodo niya na rin yung energy. Which, I think, yun nga yung advantage na meron si Vitrom laban kay GL, yung kanyang projection, yung delivery and all that. Sobrang high talaga energy dahil sa third round na yun, medyo na-close ni GL yung gap in that. So, naiwan na lang is yung material dahil nag-match na sila dun sa isang aspect, eh. Yung third round nag-pay off yung mga sinabi ni GL about Vitrom playing it safe. Kasi though Vit has moments in this round. Some others naman, parang obvious. Kumbaga, yung mga big swings and big moments ni Vitrom, ang nangyayari is nagiging obvious din yung mga tips nung round niya or moments na yun kay Vitrom. So, I would say I would still go with GL third round. First and third round kay GL, second round Vitrum. Pero it was a very very close fight. Tignan lang natin yung overall judging. And ako, ayan, natin. Magingay, isa pang beses! Ahon 15 game! Yo! Ang boto ng Orlando! 4-3! Isa buhay! 2024 champion! Magingay para kay GL! Juju, Walker, ito rin ka napa-shoutouts.
I don't know, man. I don't know. Vitrum. Yun, shoutout sa Panday Sining, sa sa LPS, sa lahat ng mga tropang, mga iba't ibang organization, mga tropa pumunta dito, shoutout kay GL. Tangin na 4-3, motherfucking history. So yun lang, I hope you guys enjoyed this review. Medyo yung energy is not the same as usual. So put in the comment section what you thought about this battle. Third round really is a close one. Kay Looney, if I remember, tabla yung second at saka third round for him. Grabe, no? Ganun yung difference, guys. Sasabihin nyo, baka bias ako or whatnot. Lagi ko na naririnig sa comment section niya, bias, and all that. But if try to watch it live and maiintindihan nyo why things are different talaga kapag video lang at saka live. Kasi if you look at the decision din ng mga ano talaga legitimate na super powered old gods battle MCs katulad kay Tipsy para sa kanya mahina yung third round ni Vitrum. Kay ano naman kay Looney para sa kanya yung second round na for me pinakamalakas na round ni Vitrum is pantay lang daw sa second round ni GL. Right? Imagine niyo yun, di ba? Parang ang lakas ng second round ni Vitrum, pero para kay Looney, tabla lang yung second round. Pati yung third round, tabla lang para kay Looney. Ang difference lang kay Looney is first round. Imagine niyo yun. So, iba talaga guys yung live and post dahil maraming mga aspect dyan na parang sobrang tagal sa live na ang bilis naman sa post or dito na sa video. And may mga kagaya ng slip-ups. Ako, sa live, hindi mo talaga masyadong halata na yun. Honestly, moments lang. But then again, for me, 1 and 3, kami ni Harlem 1 and 3, at saka hindi ko maalala kung all 3 rounds GL si M-Site eh. Parang ganun eh. Pero panoorin nyo lang yung video. Tatanungin naman siya ni Arik eh. Panoorin nyo ulit yung video dun sa dulo kapag nagbibigay na sila ng judging. Nagkwekwentuhan kami sa likod. Ako si Harlem at saka si M-Site. So shoutouts kay Harlem at M-Site. Nagkwentuhan kami. Tapos tatanungin siya ni Enigma kung anong boto niya. I believe sasabihin ni... Basahin niya, tignan niyo lang yung mouthing of words ni M-Site. Kasi parang ang alam ko, all 3 rounds siya kay GL niya. I could be wrong. Pero sure ako kami dalawa ni Harlem 1 and 3. Thank you so much. And maraming salamat sa support. I'll see you in the next video. I love you all. Peace out.